Sabi ko, I have thyroid cancer and I'll be operated on tomorrow. Tapos, the reason I'm doing this is for you guys to know directly from me na ako to nagsabi, hindi siya kwento, hindi siya ano. And there's this big chance na hindi na ako makakanta. Sabi ko, ang kinanta ko is a Thanksgiving song to God. Anong song? Ang title niya, You Never Left Me. Footprints in the sand, now I understand. You were always there to carry me, carry me. Ang chorus went like, How could I have missed that you never left me at all? What could I have done if you ever left me at all? You have turned my life around through all the ups and downs, oh Lord, you never left me. That was supposedly your last song. That was my last Kung song. nawala ang voice Kung mo. wala ang boses ko, yun na yun. And I felt na, okay na. Solved na ako after nun. Narito po tayo ngayon sa Tagaytay Mendez Academy, kung saan nagtapos ng kanyang high school ang OPM singer na si Richard Reynoso. Pag-uusapan natin ang mga memories ng kanyang kabataan dito at syempre ang kanyang mga tagumpay at ang mga naranasang mabibigat na hamon sa buhay. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babao's channel. Oo. Kabatch niya, classmates. Nice. Former teacher. Oh, oy! Richard! Kamusta? Long time no Welcome see. to my school. Oo nga! So this is your alma mater. Yes, this is my high school alma mater. Oh, wow. Ano, madalas ka ba nagpupunta rito? First time uli in a long time? Hira na po after my lola died. Oo. Hira na akong bumalik dito eh. Oo. Yeah, pero pagka tinawagan nila ako for whatever reason, whatever event, Oo. pupunta talaga ako. As in, dito ka nag-aral, dito ka tumira. Dito ako tumira, dito ako nag-high school. Hi, hello, kamusta? Principal Jen. Principal Jen. Ah? Contemporary. Frontline, Pilipinas. Wow, thank you, thank you. Talaga? Frontline. Ilan sa mga kaklase ko. Advisor ni Richard. Advisor ng Ayun. Grabe, no? Ang ganda naman dito, Richard. Eto, ngayon ko lang uli nakita to. Talaga? After such a long time. Ngayon lang po. When was the last time you were here? Oh, wow. Ah? Few years ago, I guess. Oo. Nung every time kasi merong malaking gathering, Oo. tulad po niyan, yung kunwari may anniversary yung batch namin, Oo. kesa sa labas, old school style, dito talaga sa school ginagawa. Oo. We would occupy one room kahit na hindi air condition just to have fun. Hmm. Dito yung mga plots. Alam mo yan, pagka kunwari gusto magtatanim ka for yung nakalimutan ko, elective. Okay. Oh, may mga ano Maglalagay dito. ng mga plots dyan. So pag dumaan kayo, para akala nyo parang sementeryo. Ang daming, Yes. kaya awa ng Diyos, doon ko nalaman, ako pala wala pala akong green thumb. So, doon ko Patay ang mga halaman mo. Kahit sili, hindi tumubo sa Hindi akin. tumubo. So, gano'n, doon ko nalaman yun. Kaya dito ginagawa yan. Ang daming activities po dito. Oo. Ang presko, grabe. Para tayo nasa Baguio. Sobrang sarap po. Oo. Lalo na ngayon, Oo. we're doing this ngayong February, Oo. tail end. Oo. Malamig pa po dito, pero pagka inabutan to ng mga bandang January, Oo. February, mga March na kasi medyo may init-init na rin pero hindi kasing init ng Manila. Ito lugar na to. Basketball court po Asan yan. na ang court? Bale, Ha? wala na ho. Nawala na. Wala na. Siguro di ko alam kung anong plano nila ngayon dito eh. Oo. Pero ang ganda ng lugar na to ever since. Ito muna tayo sa stage. Siya may stage. Ito yung stage. Halika, punta natin yung stage kung siya kumakanta. Yung before, wala na. Wala na yung back. Kasi sa taas nun, Okay. ano dati to eh. Parang alam mo yung gagawin ko yung naman. Ito ang stage. Ito yung stage. Okay. Diyan ginagawa yung flag ceremony. Mhm. Tapos, dati dito yung daan, may paakyat yan. Sa taas, may library. Ah. Dito ako unang kumanta. Aha. Yan, dito ako unang kumanta. Oo.
Anong song kinanta mo dyan? Yan ang hindi ko na matandaan. Dito po ako na kumanta. Tapos every year, dito rin ako nangaharana doon sa Miss TMA. Naging regular in-house singer nila ako for a while. Tapos yun nga, kasamaang palad, kailan to na? January 13, 2020. Ay- Halos sabay ng eruption ng taas. Ano Ayan nangyari? si Principal Jen. Basta madaling araw ng 13. 12 kasi pumutok eh. Oo. Tapos nung 13 ng mga 3:30, may tumawag sa akin na nasusunog. Nasunog yung school. So yung buong ito po, buong administrative building, yung library sa taas, Oo. tapos yung the science lab namin and 4 na classrooms. So, lahat yun. So yung mga classroom ni Richard doon, wala na. Yung iba. So, Yung classroom ko dito, wala na. Wala na. Yung dito. Yun ang second. Tapos second year yan. Ang third year ko, wala na rin. Yeah, third Wala year. na rin. Ang naiwan na lang, ma'am, yung classroom Ah, natin. yun. There. Oh. Yung 13. Sa senior high na siya. O, silipin natin yung itsura ng classroom. Nakapagulo. Let's go! Senior high. Hindi. Tapos yung dati, nung kumanta ako rito, nung nag-compete ako for una singing competition na sinalinang ko, siya judge. Ito si Sir. Yan. Mentor ko yan. Dati, pagka kailangan nga ng -1, wala pang -1 nun eh. Siya, gumagawa ng -1 ko, nire-record namin sa cassette. Naka-organ lang kami nun. Tapos ko yan yan. So bata pa lang ito, Sir. Magaling na kumanta talaga si Richard. Oo. Kaya pinakakanta ko palagi. Kaya sa sobrang team up namin yan, pag may una bagong kanta, katulad nung kay Martin nyo, ikaw ang lahat sa akin. Kinakanta ko na yan kasi ginagawa na niya ako ng -1 sa keyboard. Nire-record namin sa cassette. Galing ha. Parang mentor mo pala siya, no? Every now and then, pupunta ako, tambayan ko yung bahay nila. One of your first mentors Opo. sa Opo. singing. Those were the days. Oo. Pero hindi nagkaganyan ng boses niya, gawa na katuturo sa akin, ha? Hiling. May tungkod na ngayon. Ang advisor naman ng 4th year. Ito sila mga ladies na to. Yung mga Sino sila? Ito ang mga teachers ko. Oo. Kita nyo, sila lang nag-uusap eh, no? Mga teacher mo to. Yan. Advisor. Yan, ito advisor ko sa school. Ayun, Si Ma'am Nora. Nora Javier. Aling Nora, ang advisor. O, sino pa teacher? Sila. O, kayo ang... Spanish. Ako ay asawa ng kamag-anak niya. Hindi ka naman para teacher. Oh. Okay. Pero hindi mo siya estudyante. Ikaw? Ma'am, Ay, dito po, registrar. sa science tayo, no? Filipino ka. Filipino Ma'am ba? Levi Romera, Filipino teacher. Hindi, Filipino subject teacher si ko ba? ma'am, nakalimutan mo na. Filipino. Sino yung math teacher mo? Ito, Ayun, Algebra. Si ma'am. Yan, Ma'am Mayet. Ma'am Maya Torneros Ma'am noon. Mayet, Ngayon, na makulay ang buhay. Okay. Oh, ma'am. Ang Ma'am Nora. pa natin. Oh. Ma'am Nora, doon tayo sa classroom natin. Sa classroom. Pero po kami classroom dati na po si Miki Pupas. It was a good choice na pagpunta ko dito kasi yung discipline na na-instill sa akin. Iba po ang... Yan na ba bell natin ngayon? Kita nyo? Yan ang bell namin, no? Napaka high-tech, no? Oh. Ang high-tech. Follow system. Lumabas ang mga ano ito. At So, isa nasa pa, classroom. ito, Ito classroom. classroom mo to dati. Nung fourth year na po ako. Oh, ito. May competition kasi bukas ng Oh, inayos lang. poster meeting na drawing. Iba na, laki na ng pinagkaiba, Oo. pinagbago na itong class. Sa taas. Oh, dito ka Balak nga nag-aral. namin, alam nyo, it's a good thing kasi pinag-uusapan nga namin, hari nawa, God willing, we'll be able to do something na makapag-fundraising kami to help the school na Ang hirap Oo. start from rebuild. Oo. pag mag-rebuild ulit. So, Oo nga. hopefully I can do something about Yeah. it para makatulong po. Baka nga kaya tayo nandito. Alam ko po. May purpose. May Opo. purpose. Di ba? Alamang ko po. Hinihiling ko na kahit nasan ka man ngayon, isipin mo ako kahit
Paminsan-minsan lang. Di ba? Sarap. Yung song na yun, ang kanta ng school na to sa'yo. Sa dami ng Oh, memories mo rito sa school. Dapat bumalik. Minsan, Bumabalik. alalahanin mo naman ang eskwela. Ayun. Di ba? In fairness naman, pag si Richard naman very supportive, pag kay, natatawag namin siya kahit free kanta, Nag-guest diba? siya sa Nag-guest mga naman siya sa foundation. amin, na kahit hakubi na lang ang bigay na. Balik. Richard, dapat lagi ka nabalik dito. Pagka tinatawag niyo ako, andito ako. Kahit ba hindi. Pag hindi niyo ako tinawag, hindi ako babalik. Gusto ko, ayoko namang baka sabihin niyo. Feeling ko. Yan. Ano pili niyo, ma'am? Wag na. Ako nag-chugi, kakanta ka. Hindi naman. Ano na, Chugi? Wag naman. Bakit ka nagsasalita ng ganyan, ha? Matagal pa buhay ni Ma. Ay, nako, parang nanay ko talaga ito. Spanish speaking pa yan. Yes. Diba? Yes. Ano, para Spanish? Habla español. Ano pa? Habla español pero un poquito. Un poquito. Un poco. Un poquito. Salita. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ano pakiramdam mo tuwing bumabalik ka rito? Surreal. Sobrang iba. Ang daming memories na both masaya, malungkot. Siyempre, alalahanin mo lahat yun. Tapos, just to see all the people here, yung mga dati mong teachers, even mga kamag-anak, mga kaibigan, iba ang dating eh. Kasi dito po kasi sa Mendez, para kami magkakamag-anak lahat eh. So, we're family here. Family talaga per se. So, pag tinanong mo kahit first name lang, saan nakatira to, alam nila kung saan eh. Alam nila kung saan ang bahay, So, it's different here. And we make do with what we have. And at the same time, we make it special every time. We just make sure that it's special and memorable. Guys, kasama natin ngayon ang Prince of Ballad, Richard Reynoso. Hello po. Yes! Magandang araw, magandang araw sa iyo, Papu. Oo. Papu. Nagiging papo rin, no? Papu. Kita kami ni Tine, sabi, kita kami ni Papu. Nagano kayo, nag-TikTok daw kayo ng Ali. Nagulat ako papunta ako ng Itbulaga show, na sumilip lang ako kasi nakita ko nagpapa-makeup. Nag-TikTok kami, may rollers pa nga eh. So, ay, Gonzalo, liga rito. Hindi na ako hindi. Sige, okay. Grabe, Kasi no? Sumipa kasi bigla yung Imagine yung Ali mga after so many years. kanta na, no? Na, di ba, nasa baul na nga yung iba eh. Sumisikat uli. And to think that I recorded this song back in 1989. Yung unang album ko po eh. Na kung saan nag-hit yung mga kanta doon. So, carry over na talaga lahat ng mga kanta. Eh doon sa album ko, I make it a point na meron akong isang cover. Dahil syempre, hindi naman lahat ng mga kanta sa album nagiging single eh. So, naglalagay kami ng cover doon. At yung pinakaunang cover ko was Ali. Ano nyo napili yun? Napanood ko si Boji Dasig, yung original composer niya na kinakanta yung kanta niya, Ali. Sabi ko, ang ganda nitong kantang to. So when I signed up with Viva, tinatanong ako, so anong music ang pwede sa'yo? Ganun naman dati eh. Sabi ko, gusto ko kasi ayoko nung masyadong serious. Sabi ko, ayoko rin naman ng masyadong mabibilis. Sabi ko, I want something happy. Para katulad ng Ali. Ali, hindi nila makuha. Hindi nila alam kung ano yung Ali. Hindi nila masakyan. Until pag tapos ng kontrata ko po doon, paglipat ko po ng Alpha, sabi ni Boss Buddy after the first meeting namin, palagay ko bagay sa kanya yung Ali. Uy. Yung pala si Boji was pushing for an album with them. Ang ginawa ng Alpha, nung pumasok ako, tiningi-tingi yung kanta binigay sa akin. So, ang kagandahan naman, Boji was the one who arranged the song. Siya na naman na nagsulat, siya rin yung nag-areglo, siya rin na nag-backup. Pag upo namin dalawa, sabi lang niya sa akin, kantay mo yung Ali. Gumano sa akin, okay. Sasabihin ko, gustong-gusto ko yun. Okay. Ayun. Tapos yung mga ibang artist, katulad nila Randy Santiago, kinausap ako, inunahan mo ko. Kako, ay hindi. Sabi ko, si Boji namili sa akin. Kako. Anointed ni Boji Dasig. So ayun, I was the first. Kaya akala ng lahat ako yung original singer. Hindi po, ako po yung unang nag-cover nung kanta. It's just so happened that during that time,
it was included in an album. Eh yung kay Boji, hindi yata naging album yun eh. Puro singles lang 45 siya lang. noon eh, 45 lang. So, ang isip tuloy ng mga tao, dahil naka-album ako, ako yung nagpasikat ng kanta, ako yung ano. Si Pero Boji talaga. Si Boji talaga ang original singer po niyan. Yun po yung singer, si Boji po ang pumanaw na asawa ni Odette Quesada na siya ring nagpasikat ng kantang Sana Dalawang Puso Ko. Sana! Pero siya yung kumanta talaga na Siya sumikat. talaga yung kumanta nun. Pati yung bakit ba naman ngayon pa umulan? Galing din yan, no? Magaling si Boji. Ang galing ni Boji. Idol ko yun eh. So he composed a few songs for me. Even yung isang kanta, naging single ko rin niya. Maaalala mo pa rin, maaalala mo pa rin. Yun. Na nung ang haba kasi nung mga verses nung kantang yun, amazingly, ironically, kinakanta ko, hindi ko maalala yung lyrics. Title niya, maalala mo pa rin. Hindi mo na maalala, no? Ganun talaga eh. Kanya nga lang, yung sumikat ngayon sa TikTok is another Ale. version, no? Ale ng Bloomfields. So yung may beep-beep na yun eh. Yeah, yung version mo, walang beep-beep walang eh. beep-beep yun. Yun pong sa Bloomfields, nilabas nila noong 2016 naman po. And then a few weeks ago, I was invited to do one number with them. Collab. Kasama sila to sing Ale. So kumanta kami, kasama ko yung Bloomfields. Kinanta namin yung Ale, ang dami rin nagulat kasi that was the first time na nagkakilala kami ng grupo. and the band was really nice. Ang babait nung apat na yun. Nagkaroon nga sila ng mga gigs after that, no? I think meron sila mga concert I can because of imagine. that hit Ale sa TikTok. I can imagine. Ikaw ba ngayon, nire-request ba lagi kapag nagpa-perform ka yung Ale? Opo. Dati hindi naman pinapansin. Ngayon most requested na siya. Ngayon, nire-request na siya. So, I had one specially arranged for the show alone. For concerts lang. Yeah. Para mas masaya siya. So, ayun, pinapa-areglo na po. Tapos, hopefully. Yan. Ang dami ho niya mga hit songs. Mamaya pag-usapan pa natin iba mga hits niya. Pero andito tayo ngayon sa Tagaytay Mendes Academy, ang kanyang alma mater, kung saan gumraduate siya ng high school noong 1986. 1986. Ang daming masasayang memories dito. So, naisip ko, malamig, maganda yung panahon, and I wanted to be a little more quieter. So, I asked, pwede ba doon ako sa lola ko? Dalawang lola yun na old maid. Na yung isa frustrated nan pa. So, doon po ako tumigil. Eventually, nung pumayag naman yung lola ko, so dito ako nag-aral, dito na rin pumasok ako dito. At yung stage po dito, yun po yung pinakaunang stage na tinuntungan ko para kumanta. Dito po ako unang kumanta. Tapos dun sa nung nakakanta ako rito, natuwa naman sila, natuwa sila. Eh di ginawa ko. Sumali ko doon sa choir dito sa simbahan. Tagalog siyempre yung mga kanta. Hindi naman ako nag-aral na pagbabasa ng nota eh. So tumatabi lang ako doon sa mga iba. Tapos kokopyahin ko lang kung ano yung ginagawa ng iba. Yung isa, pagka hindi ko talaga makopya at masyadong malalim, nagli-lip sync na lang ako. Sinasabayan mo na lang. Tapos biglang one time, sabi ng musical director namin, ikaw mag-solo nitong parting to, luwalhati sa Diyos. Yes. Sinabi ko, sige ho. You have to remember, back then, noong 80s, puro mga American songs yung mga tumutugtog. Kahit si mga kanta nila Gary, nila Martin, nila Raymond were mostly in English. Pati si Nonoy Zuniga, puro English yan. Ang Tagalog, bihira lang. So, puro English yung mga natututunan kong kanta. And I never learned how to sing in Tagalog. Iba pala talaga ang pagkakanta ng Tagalog na nalaman ko kay Armida Sigurrena when I joined Awitan Kita. So, sabi sa akin, pinakanta ko ng luwalhati sa Diyos. E di lahat ng iya, hati sa Diyos sa kahit taasan. Biglang ngayon, pabagal yun. Pagkabagal niya, biglang eto ngayon ako. Solo ako. Yun yung solo number mo. Tahimik ngayon lahat. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Wait for it.
Mahawa ka, mahawa eh. Mahawa. Mahawa ka sa amin. Nakapikit ako nung pagmulat ko. Bigay na bigay, oh. Pagmulat ko, yung MD namin nakagano. Burgis ka, burgis. That was the first and last time na pinakanta niya ako na solo. Nung kantang yun. Sumunod no, Christmas na, Oh Holy Night na. English na to. Kaya Madali na. Kaya na. Okay. Yung Ay, era na yun. pagkatapos ko po dito, nanalo ko ng singing competition, medyo kumapal-kapal yung mukha ko. Oo. Eh di sumali ko sa 1984 yun eh. Sali ko sa Bagong Kampiyon. Oo. Yung original na Bagong Kampiyon. Oo. Si Tita Pilita at si Tata Bert. Awa ng Diyos, third place lang ho ako na sa weekly. Hindi nga ako nakasampa ng monthly noon eh. Student canteen, nanalo ko ng weekly, natalo ko ng monthly. Tapos, ay, nawala na ho ako ng ano, dahil bali third year na ako noon, fourth year na ako. Dito na ako naipit na ako na nag-aaral na talaga ako dito dahil syempre, maski na matindi na yung requirement pagka mga ganun taon eh. Matindi na requirement sa school. So, yun. Dito na po ako natigil yun. Natigil na. Tapos yun na, hanggang sa nag-college ka na. Nag-college ako when I was on my third year. Nagkaroon audition po ang Philippine Children's Television Workshop. Batibot. Yung Batibot. Ng isang noontime show para sa mga teenagers. So, sali ko, out of 250 applicants, only 5 were chosen. Fortunately, isa po ako doon sa 5. Breakaway ko was yung sa mainstream was yung pagpasok ko po ng Viva, which was after college. So, pagpasok mo ng Viva, nagkaroon ka ba agad ng recording? I did my first recording, that was yung pong Balweg the Rebel Priest, yung theme song, ni Philip Salvador. So ako yung kasama nila Kuya Epe, naglililigid, pati yung malaking promo nila sa GMA Super Show then. Doon din ginawa. Sige, kanta ako ng kanta, promote ako ng promote na yung kinumpose ni Benny Saturno. Now, nung pinapalabas na namin yung pelikula, nanonood na akong ganon, premiere night. Magkakatabi kami. Andito si Techi Agbayani, Miss Techi, andito si Kuya Epe, tapos ko na matandaan, basta doon sa gitna. Iniintay ko na yung ending. Doon lalabas yung kanta ko eh. Excited na ako eh. Hindi tumugtog. Bakit? Hindi tumugtog. Ang musical director doon sa movie na yon was si Willie Cruz. Nung tinanong, hindi raw bagay yung theme song doon sa movie. Oh my gosh! Hindi man lang sinabi sa'yo. Hindi man sinabi sa akin. Ano pakiramdam? Nagpo-promote ako. Ano pakiramdam mo? Di naudlot. Pero siyempre sa sama ng loob mo, di ba? Masakit. Sakit nun. Pero nandun yung pangalan ko doon sa credits. Pero wala never heard, oh. Hindi tumugtog yung kanta, hindi tumugtog. Oh, wow. So that was my first Heartbreak. heartbreak ng showbiz. Anong So, title ng song? Dito sa aking mundo. Dito Dito sa aking mundo'y maganda yun eh. Hindi ko na matandaan. Ano naging next mo after that? Sumunod na puro mga theme songs. Puro theme songs talaga. Puro mga theme songs. What was your biggest theme song? It would be not for Viva but for Reina Films. Hihintayin kita sa langit. Uy, kay Richard, Richard. Don Solweta? Napanood nyo? Oh, yes. Hindi natatandaan nyo nung nagtatakbuhan sila ron sa Yes, Medellin. sa Batanes. Tumugtog yung hanggang sa dulo na. Oh, ikaw yun. Walang hanggang. Ganda nun. Classic yun, boss. Classic. Ako yun. Tapos, yun. Ganun yung mga, ganun. Nakabawi ka naman Magandang, it never put me down, yung mga ganung mga experiences. Because, ever since, naniniwala ako na God would always put me in a place na, without sounding religious, God would always put me in a place na inihahanda niya ako for something bigger. So, I always believe that. Two things. Inihanda niya ako for something bigger. So, kung ano man yung mga question ko, akin na lang yun. Kung ano, tapos, every time na may mga nakakatawang pangyayari at my lowest part of my life, the lowest point of my life,
I think I like to think that God is there kasi binibigyan ng pinatatawa ko, binadyan yung sense of humor niya. Palagi alam ko na diyan ka lang. Ganun palagi. So every time, even yung mga lowest ko, may mga Trust lang talaga, nakakatawang no? pangyayari. Faith. Faith and trust. Faith talaga na ano. So katulad nito nung sa movie theme songs, I was with them for 3 years. 2-3 years. Wala po akong album. Wala po akong ginagawang album. Everybody, even Kuya Germs was asking me, sabi niya, ano, may album ka ba? Lagi sinasabi ko, under negotiation po. Pero wala namang pinag-uusapan. Pero under negotiation So po. parang in-house singer ka? Naging in-house singer. Wala ka pa ako. mga hit songs? Walang hit songs, walang album, walang ganun. They just asked me to sing Soundtrack ka lang theme singer. songs. Oh, theme But songs, I no? appear on TV. Oo, to promote. Ano na ako, to promote it. Oo. Hindi lang po, pati sa Viva TV, Oo. I became a part of Cadenang Rosas, Oo. ni ng Viva Films. Asa nag-artista ka na, no? Nag-artista na rin po ako. First movie that I did was Saan Nagtatago ang Pag-ibig. Vilma Santos. Oo. Ako yung nagtatago doon. Bakit nagtatago? Paano kasi test shot daw. So, Oo. andun lang ako. Ginawa kong kapatid nung isang karakter doon. Gumanon lang ako Andi yung camera. Gumanon lang. Yun na yan. Yun na? Yun na yan. Wow, Ako yung grabe nagtatago daw. Pagka lumingat ka o medyo Oo. kumikit ka ng konti, di mo na ako makikita. So, That was your first yun movie. yung first movie ko. Oo. Tapos, sinundan siya ng Pickpack Boom. Ayun, medyo may ano ka na doon. Pickpack Boom. May mga linya ka na. Producing na ako noon. Oo. With Leia and Oo. Herbert. Imagine and Lea Lynette Salonga, ha? that time. Oo. Tapos, I did Immortal ni Vilma Boyet, Oo. which was ang daming napanalunan po nun Anong sa, role mo naman doon? sa Metro Manila Film Festival din. Kapatid po ako ni Ricky Davao. Oo. And then in 1988, I was asked to sing sa isang competition, the very first KBP Music Festival. Ang kinanta ko doon was a Doji Simon song. Isang dugo, isang lahi, isang musika. Familiar. Ikaw at ako, tayo ay Pilipino, isang bansa, ba't di magkaisa? Isang dugo, isang lahi at musika, ang pangarap ko'y bansang mapayapa. Na hanggang ngayon ay applicable pa rin sa sitwasyon natin sa politika. At kinakanta pa rin po ngayon Bagay ng na mga bagay pa rin choirs kasi. at sakto pa Hindi pa rin rin. nagbabago, ganun pa rin Kahit sa ang mga issue. campaign, maririnig nyo Oo, tumutugtog yan. That defined Pupunta me ka na. when we won, when that song won, in that particular competition, that defined me as a singer. Ayun As na. singer ako. Singer ka na talaga. Pwede ko, Full-fledged singer. may kanta na ako. So, Oo, may singer mukha ako. na, may yung ano. mukha na. Yung So, pagkanta. After po nun, nagkataon, natapos na yung kontra ko sa Viva, lipat ako ng Alpha, and then I did my first album, yung sa Alpha Records, which included, Maalala Mo Pa Rin, Ale, at saka yung Hindi Ko Kaya, my first. Ayan, kwento mo sa amin yan. So I was looking for 10 songs. I was down on my last 3 songs. Biglang sabi ko, kailangan natin ng, kumpleto na, pero sabi ko, kailangan natin ng isang kanta na pwedeng kantahin ng mga bata. Madaling sakyan, simple, pinakasimpleng kanta na pwede natin makuha. So kailangan natin. Biglang nakikinig ka namin ng kanta, biglang may isang kanta, simple lang. Ito ako, ito yun. Itong kantang to, di ba, parang narinig ko yung Hindi Ko Kaya, tumutugtog na. Kako, di ba, parang simple, kahit mga bata kaya kantahin. Parang nga hindi ko ma-explain kung paano. Di ba, parang Right Here Waiting For You. Yung mga mukha ng mga tao, iba naman ang bilang ng Right Here Waiting For You. Ano sinasabi nito isang to? Bakit ano yung bilang? Ano yung bilang? Kasi ang kanta ang bilang ng Hindi Ko Kaya is 3/4. Oo. Di ko kaya ang limutin kita. 3/4 yan eh. Parang pambata, ng mga Pambata batang kumakanta. talaga na Oo, So, oo, which is the tune talaga pang jukebox. Oo. Ganun yung mga niyan eh. oo. Yung kanta ng Right Here Waiting For You is 4/4. Medyo mahirap mas yun. mabagal yun. Oo. Mas mabagal yun. So, iba yung Oo. bilang nung
Ito may pagka-novelty, yung ano, yung rhythm, yung no? 3/4 is Oo. pang-novelty Tan, talaga yan. tan, tan. Nasa taping ako ng Kadenang Rosa. Sinabi ko, kapatid ko, Tol, ikaw yung pumunta doon sa studio, pakinggan mo. Kung okay yung areglo, hindi ko na mapupuntahan. O sige, punta siya. Matapos, tinawagan ako, tapos na. Kamusta? Para bang, ano ba? Maganda ba yung areglo? Okay lang. Sige, para bang right here waiting for you? Talaga, dinidin ko yun, yung nakit eh. Hindi eh. Ha? Anong klase? Parang if you don't know me by Parang simple red. Parang simple red. ganun daw. Ha? Babagay ba sa akin yun? Bahala. At that time, hindi naman, analog tayo nun eh. Hindi naman yan digital na anytime pwede mong baguhin, pwede mong paltan. Kahit yung pitch, pwede mong pagkaya na ilatag na. Yun na yun. Yun na yun. Maaari mo siguro pwede kang mag-tweak, pero konting-konti lang. Pero hindi mo na pwedeng galawin masyado yan. Di, punta ako recording. Kanta ko. Pinihit. Binilisan nila ng konting-konti lang. Kaya yung makipapakinggan nyo yung recording ng original nung hindi ko kaya, mas matining yung boses ko, halos para dinikit na nila kay Eddie Peregrina. Ganun yung tunog. Lumiit. Tumining. Tumiinis. Okay ba? Okay. Okay. Hindi ko na kaya masasagot ko. Okay. Yung hindi ko kaya, nasa ilalim Nasa lang. ilalim yun. So, bonus lang, parang gano'n. pagdating sa wala nangyayari, ginawa ng boss ko. Sinabi, nabalita ko, tapon niya na rin sa probinsya. So, tinapon sa probinsya. Kasi kahit yung side B, pinakinggan, teng, terereng, teng, 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 teng. Yan na yun, sige, hindi ko kaya. Jukebox ang tunog. Oo. At that time, walang jukebox song. Walang jukebox music. Puro English yan. Yung mga OPM noon, although umaangat-angat na, hindi pa rin kasing tibay dahil pinaglalaban pa lang natin at that time yung airplane na tatapat tayo sa dami ng mga American songs o English songs. Okay. So, ginawa, jukebox. Tinapos sa probinsya. So parang nabaduyan sila sa song mo. Nabaduyan sila doon sa kanta. So binato sa probinsya. Binato sa probinsya. Yung pong mga radio station sa probinsya, meron po yung sister company sa Manila eh. And every now and then, I guess every month, they would check on each other. Tatanong nila, ano hit nyo dyan? Ito siguro ito yung hit namin ngayon, ito yung kwan. Dyan, hindi ko kaya. Ano yun? Yun yung kanta ni Richard Reynoso. Ha? Hindi nyo pinatutugtog dyan. Nagalit din sa probinsya. Patugtugin nyo, ang lakas dito. Ang lakas. And it was really malakas sa probinsya. Number one. Number one to. As in talaga, everybody was singing it. Edi, pinatugtog, and then pumutok siya. So, baliktad. Unlike yung mga ibang kanta na sa Manila manggagaling yung hit, dadalhin sa probinsya, it would become a bigger hit. Ito sa probinsya, Manila, dinala sa probinsya, pinalik uli sa Manila dahil nag-hit sa probinsya. So my very first concert was not in Manila. My very first big concert was in Santiago, Isabela. So superstar ka na sa probinsya. Ito sa probinsya, lakas Sa Manila, ko na. hindi. Hindi po. Nagulat Baliktad, nga ano? ako eh. Kasi, Richard, sabi ni Boss Buddy, punta ka sa Isabela, sama mo yung anak ko, si Alvin. That time, Alvin de Vera. Sige, punta ako. Pagpunta ko doon, Boss, anong gagawin ko rito? Kanta ka lang ng mga 5 kanta lang. Okay na yan, 5 kanta. Tapos padadala ko rin yung mga alpha dancers natin. Yun na. Okay. So, ang aga namin umalis doon. Pagdating namin doon sa venue, bakit ang nakalagay na poster, Richard Reynoso in concert? 5 kanta lang pinakakanta sa akin. Concert. Concert na. Tapos pagdating ko doon sa hotel, andun kagad ang may media. Yung doon lang. Mga local media. Tapos tinatanong na ako kung ano makakantahin ko. Mamayang gabi na lang para surprise. Kasi overwhelmed ka. Kasi wala talaga. Anyway, nagulat Galing. ako sa dami ng tao, sa dami ng kwan. And when I sang, hindi ko kaya then. That was the first time I really felt na para akong superstar. No? Dumadagundong po yung lugar. And everybody, when I asked them to sing, even yung mga madre Gaganon mo na na yung mic. naandun, Kinakaroon mo na yung mic. hindi na kailangan.
Hindi na kailangan kumakanta na yung mga tao. Kumakanta po sila. So everybody was singing. Tapos nung matapos doon sa Santiago People's Coliseum, paglabas ko, normally lalabas lang ako ng venue eh. Ito, hindi ka basta pwede lumabas. Meron kami designated na labasan mo. Kakagulo na. Bakit? Kasi naabangan ka na doon sa exit na yun. Bakit? Ako, bakit? Tapos paglabas ko, hindi pa ako yung kwan po hindi pa yung lalabas po ako nung maglalakad lang. Oo. Patakbo kasi umaandar yung kotse. Pagtapat doon, nakabukas yung nung van, tatalon ako doon. Dahil? Dahil may mga tao humahabol doon sa van at yun susundan na, yuyugin sa Superstar, grabe. Sa probinsya. Sa probinsya, no? So, ayun. I'm sure happy-happy ka, di ba? Oo, di ba? Imagine. Di Di ba? There's no greater high. Oo. Before that, there's no greater high Oo. than to listen to your song being played Yes. first sa radio. Oo. Up until nakita ko na yung mga tao was really enjoying it. Tsaka lang ako talagang, okay. Totoo nga. Ano? That was the very Jukebox. first jukebox song of the 80s. Oh, the very first na naka-penetrate sa sa market, na jukebox song in a long time. In a long time, and I can humbly say, now at one point, si April Boy Regino, the jukebox king Oh, Jukebox King, April. ng 80s natin, Oo. even approached me and said, Idol! Kinopya ko na. Idol! Kinakanta ko yung kanta mo, hindi ko kaya. Ay, ganun. Oh, dati kinakanta ko yun eh. Kaya pala ang song niya, hindi ko kayang tanggapin. Gumanon eh, no? Pala yun. Pwede, dinikit niya eh. Hindi ko kaya. So, yun, pwede. Dinagdagan niya lang. Hindi ko Pwede. kayang tanggapin. Ayun. Imagine, so Dinugtong na. before April Boy, It was me. ikaw muna ang nakapasok me. sa jukebox. And then, category. pumasok na ang J Brothers, Ah. pumasok na. Ang dami na. Si April Boy dumating. Pumasok na si J Brothers, even yung mga iba pang artist. Ako naman, nung naglabas ako ng second album po, nagbalad naman ako. Iba naman. Paminsan-minsan. Oh, yun. Hindi na Another jukebox hit. yun. So, which became another hit. Paminsan-minsan was born. Sino Paminsan-minsan nagsulat was yan? born. Aaron Paul din po, Si yung Aaron gumawa Paul. ng Hindi Ko Kaya. Oo. Ito naman, nung nilabas namin yung second album, Boss Buddy wanted me to sing another song kasi puro mga revivals yung mga kanta yung mga nag-click doon. This was the time na kinanta ang biggest hit then was kay Rachel Alejandro na Nakapagtataka. Nakanta ng tatay niya. So, puro mga revivals na nilabas. At that time, ang album ko naman, sa second album ko po, kanta rin ni Haji, Panakip Butas. So, naisip nila, ilabas natin. Nung ipopromote na yung kanta, hindi pa iniisip pa lang nila na ipromote. Sa isang taping, nagkasabay kami ni Rachel. Ayokong kantahin yung Panakip Butas. So, hindi ko pwede kantahin, baka ma-preempt. So, I had to sing something. Hindi ko naman makanta yung luma ng kanta dahil luma na eh. They wanted the new one. Sabi sa akin kapatid ko, kantahin kaya natin paminsan-minsan. O, sige. So, kinanta kayo paminsan-minsan. Sabi ni Rachel, ganda niya na. Single mo? Ko hindi eh. Ang single ko yung isa. Bakit? Ang ganda niya ni. Little did I know, pumunta siya sa office ng Alpha. Kinausap si Boss Buddy. Boss Buddy, ang ganda-ganda nung paminsan-minsan. Bakit hindi mo ginawa single yan? Ba't hindi yan naka-career single? Ang lakas niyan! Ganyan. Buti nakinig si Boss Buddy. Ginawa niya single si paminsan-minsan. So it was Rachel. It was Rachel Na nag-push. na nag-push nung paminsan. Para maging single. Kaya ayun, next thing iba na. Ito, paminsan-minsan nakakatahin mo. Which was the bigger hit? Paminsan-minsan o yung hindi I ko would kaya? I would say, although paminsan-minsan was it was hindi ko kaya. Pangmasa talaga yun Pangmasa eh. kasi siya, at saka sobrang tagal niyang namayagpag. Which by the way, up to now, yung dalawang songs na yan, kinakanta pa rin ng mga tao sa video. Ay, sobra. Hit na hit yan sa video. I would like to think na yung video ang nag-extend ng buhay ng hindi lang ako, kundi lahat ng mga
ng mga singers. Kasi normally yan, di ba? A singer, para artista yan. As an artista daw kasi sabi nila is as good as his last movie. A singer is as good as his last hit song. Pero dahil sa videoke, na-extend yung buhay ng singer. Oo, di ba? So nga, ang dami na ngayon na kumakanta nung kanta na. So buhay na buhay yung career namin It because lives, of videoke. Oo. Dito pa sa lugar natin na everybody can sing. Everybody can sing. Huwag kang kakanta sa harapan ng Pilipino nang hindi ka masyadong marunong eh. Pwede kang taasan ng kilay niyan dahil lahat Correct. sila kumakanta. Gano'ng karami ng album sa nagawa mo? I did. Oh my God. Oo. Hindi ko na kung mabilang. Hindi ko na matandaan. Madami. Marami-rami na rin po. Eh kung maraming album, di napakaraming songs yan na na-record mo. Marami na rin ho. Marami-rami na rin nung Ang kanta dami yan. na, no? Pero let's talk about yung challenges sa life mo. Ang irony rito is that singer ka, pero nagkaroon ka ng problem Oh yeah. sa iyong thyroid. Opo. Tell us about that. Sir Julius, alam niyo yung kwan? Alam niyo yung pagka may sipon tayo, may upo tayo, yung may mahawak sa yung tuktok dito, yung dito, kinakalikot ka, para may nahanap. Lymph nodes, pang gano'n. Yan, tapos tinanong ko, kaibigan ko yung tuktok, barkada ko yung Dok, ano yung nahanap ko dyan? Ito, gano'n pong kulani. 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 Basta pagka sa mapakiramdam mo, humawa ka lang dyan, may mararamdaman kang... Bukol-bukol. Pag may nakaramdaman kang bukol na hindi naman dapat nandyan, yun na yun. Okay. E di, every now and then, nahawa ka. Wala naman. Until finally, may isa ako nararamdaman dito na parang sing laki ng butil ng bigas na gumagalaw. Parang humaharap ka, no? Hindi naman umaharap, May pero gumagalaw lang. Nawakan ko. In denial pa ako eh. Ano lang yan, ugat lang yan. Eh di one time, dumaan ako doon sa doktor ko. Ako, Dok! Oh! Kumusta? Ako, healthy. Ganun ko palagi yung doktor ko eh. Sabi niya, Dok, meron lang akong papacheck sa inyo. Ano to? O yan. O yan yung hinahanap ko, yung kulani. Oh. Okay. Oh. Anong susunod? Eh, di papabiopsy na natin, pa-ultrasound natin, tignan natin kung kwan. Kasi tignan natin kung malignant o benign. Oh my gosh, oh. Malamang naman nung siguro, benign, Benign, ano. no? Hindi, malignant yan. Ho? Ha? Grabe naman si Doc. Ganun siya. Ang lupit ah. Hindi, malamang ko, malignant yan. Bakit, Dok? Oh. Ba't naman malignant? Para naman tinataningan mo ako eh. Hindi, kasi sa babae, normal yan na meron talagang ganyan sa thyroid. Sa lalaki, bihira, kaya kadalasan malignant. Okay, so pina-check, malignant nga. And sa loob ng thyroid ko po, isa lang yung nagsumbong. Pero sa loob may 6 na malalaki. Oh my gosh. Yun yung lumabas to. Oo. So, kumbaga, early detection yung nakita sa akin. Stage 1. Sobrang early kasi pinakikita pa lang, nag-ano pa lang eh. So, tinanong ako, pag may nakita pwede isalba, sasalba pa ba natin? Kako, Dr. Mirfak, na tinamaan yan. Ibig sabihin, pwede matamaan pa din yung iba. Tanggalin na natin lahat. So, total thyroidectomy. Kaya ito, meron akong hiwa dyan sa leg. Ayan, maliit lang ano. Maayos naman po yung Did it pagkakagawa. affect your singing? Eto na. Nung time na yun, syempre, unang-unang isipin ko was, kasi, Jules, ganito yan eh. Ito yung voice box natin. Ang thyroid natin, nakapulupot ng ganon. Sa loob ng thyroid at saka ng voice box, may maliit na ugat. At tawag nila doon third nerve. Pinag-aralan ko yun nung nalaman. Yung third nerve na yun affects the pitch of the voice. Kaya kikita nyo yung mga iba, pagka kunwari nagpa-opera, nagpa-thyroidectomy, maririnig nyo yung pagkatas na operasyon, ganun magsalita for quite some time. Ganun ang boses, garalgal. Kasi tinamaan yung third nerve. Masaling mo lang yun, may pagbabago yan. So, ganun na nangyari. So, pwede kung mawalan ng boses, pwede kung hindi na makakanta. Ang laki na chance. Una kong hinirita, sinabi ko sa asawa ko, okay na naman tayo, no? Kasi syempre, although may business ako, may iba ako pinagkakaabalahan, syempre,
bread and butter ko pa rin yan eh. Yan pa rin yung malaking naipapasok sa akin na pera para ipakain ko sa mga ano ko, sa pamilya ko. Sinabi ko, okay na naman tayo, no? So, makakasurvive naman tayo kahit hindi na ako kumanta. Siyempre, asawa ko na sabihin nun, niya, oh, okay tayo, huwag kang mag-alala. Pag-abot mo lang yan. Okay, so, kunwari, Sabado yung operasyon ko, Biyernes pa lang, hindi ako mapakali. Hindi talaga ako mapakali. Ginawa ko po, nag-lock ako ng kwarto. Nag-Facebook live ako. Nag-Facebook live ako. Tapos sabi ko, doon nag-confess ako sa mga tao. Sabi ko, I will be facing something that I never expected na mangyayari sa akin. Bukas na ho yun. Sabi ko, I have thyroid cancer and I'll be operated on tomorrow. Tapos the reason I'm doing this is for you guys to know directly from me na ako to nagsabi, hindi siya kwento, hindi siya ano. And there's this big chance na hindi na ako makakanta. Okay? All I'm asking for is prayers lang po. Prayers lang po. Dasal lang. Wala na ako hihingin. Dasal lang. Kasi, alam mo, si Julius, yung sinasabi nila na pagka dinasalan ka, pagka nagdasal yung mga tao, pinagdadasal ka ng mga tao, hindi nila alam, merong unexplainable energy that envelopes you. Na parang nakaganon yung prayer sa'yo, totoo to, hindi, naramdam mo eh. Ramdam mo pinagdadasal ko, naka-envelope sa'yo, tas okay ka lang. Napaka-peaceful ng pakiramdam na pinagdadasal ka. So alam na alam. Kaya yung palagi hingi ko, pagdasal niyo ako. Please, pagdasal niyo ako. So yun lang hinihingi ko nun. At ang culmination nung event na yon, nung nilabas ko yon, was, if I were to sing my last song, sabi ko, it will not be for myself, it will not be for hindi ko rin kakantahin yung mga hit songs ko. I'm not even going to sing that. Sabi ko, ang kinanta ko is a thanksgiving song to God. Anong song? I composed this song which was part of that same album kung saan ako'y narito. Na ginawa, tinulungan ako ni Soc Villanueva at saka ni Arnel De Pano. Ang title niya, You Never Left Me. Footprints in the sand, now I understand. You were always there to carry me. Ang chorus went like, how could I have missed that you never left me at all? What could I have done if you ever left me at all? You have turned my life around through all the ups and downs, oh Lord. You never left me. That was supposedly your last song. That was my last Kung song. nawala ang voice Kung mo. wala ang boses ko, yun na yun. And I felt na, okay na. Solved na ako after nun. And then pagbukas ko ng kwarto, nakatutok pala lahat ng makasama ko sa bahay. Iiyakan na? Grabe. Iyakan na. So, harap ako sabi ko sa inyo, di ba, lowest point of my life. Alam ko na andyan ang Diyos kasi may mga humor. So nasa sa ospital na ako. Ooperahan na ako. Dumating yung dalawang nurses. Susunduin na ako eh. Papa-operahan na ako eh. Pwede pagdating, ano mo kung bungad sa akin ng dalawang nurse? Pag hindi ka ba naman natakot eh. Sir, it's time. Oh my God. Kinukuha nyo na ako. Literal talaga kinukuha nyo na ako. Ganun ang hirit sa akin. O sige lang. Tapos, ano kailangan kong gawin? Nakapajama lang ako noon eh. Sir, gamitin nyo na ho itong hospital gown. Sige. Ano pa? Suot ko ng ganun. Sir, meron ho ba kayong mga pustiso, mga ano? Hindi, wala ko noon. Bracelet, mga alahas, meron ho ba kayong suot? Hindi, ito lang yung sa ospital lang na ito lang suot ko, wala nang kwan. Underwear ho, underwear. Underwear? Sabi ko, dito ako operahan eh.
Ang layo niya, no? Ba't tanggalin yung underwear ko? Sir, kailangan ho eh. Sige, kako. Gano'n palagi. Pinapatawa ka lang, oh. Habang nag-iintay, pag hindi naman creepy yung pakiramdam mo, nakatingin sa akin ng ganun yung dalawa. Because, sige, kako, lumang joke. Because bakit yung mga doktor, pagkaharap na pasyente, bakit bakit lagi silang, laging nakaganon? Sabi ng dalawa, sir, paano kasi maghuhugas ng kamay, bagong sanitize, kaya kailangan, hindi, kako. Pag nakagano, baka matakot yung pasyente. Luko-luko kayo. Huwag niyo ako tingnan ng ganyan. Hindi. Pagpasok ko doon sa loob ng operating room, ialipat na ako sa operating table, nakita ko na sila lahat doon, nag-aayos na. Pagdating ko, tahimik lahat. Oo. Ano ba matatakot? Tahimik lang. Hindi ginawa ko. Oy, handa na yung table ka ako, may quorum na. Asan yung mahjong? Nagpapatawa ka na lang doon. Papatawa na lang ako. Oo. Tawa na sila. Pero deep inside, Kinakabahan ako. Sobrang takot ka. Kinakabahan ako. Ganyan po ako, kahit mag-perform ako. Oo. Magpapatawa ako na magpapatawa, pero kinakabahan ako. Ganun ako eh. Ganun na style ko eh. Para ma-overcome ko yung kakapa ko. Tapos ganun pala yung sinasabi ko. E di, nung naoperahan ako, natapos na yung operasyon ko, nagpapatawa akong gano'n, dumating yung doktor. Pagdating ng doktor, tatawa-tawa pa siya kasi nagpapatawa ako, hindi ko naman siya nakikita. Pag silip sa akin ng gano'n, tsaka ako nagseryoso, Dok, ikaw nang bahala sa akin. Okay, so tulog na ako. Pagkagising ko, hindi ko alam. Nakalimutan ko na kung nasan ako. Tapos biglang, saan ako? Naoperahan ako. Paghawak ko dito, doon na yung bandage. May bandage. Yun agad. I'll never say goodbye. Uy, may boss. Ayos ah. Ako lang mag-isa. Pwede ba yun? Ayos ah. Pwede kumanta? Pwede habang... Kumakanta ako eh. After Kala ko bawal eh. Pag ganun eh. Tapos dumating yung nurse. Nung finally, gising na ako, lipat ako sa kwarto, lahat ng kasama ko sa pamilya ko na naandun. Ganun siya. Ayos pa tayo dyan. Uy, okay, may boses. And then I found out the following day, dumating yung anesthesiologist ko, sabi niya, si Richard, ngiting-ngiti. Sobrang ngiting-ngiti. Nakilala niya ako, noon lang nandun na ako, nakaupo ako. Tapos singer to. Ingatan natin. Sabi sa akin, paglapit sa akin, Sir Richard, Mr. Reynoso, we were able to see the third nerve. It was there. It was showing kasi para pinakita niya nandito ako. Naiwasan namin. Oh my gosh. Manipis lang yun eh. Nakita nila yun. Na hindi normally nakikita pag Hindi madaling makuha, hindi madaling makita yun. Ito kitang-kita nila. Ito kitang-kita daw nila na parang andito ako. Save niyo ako. Siya lang talaga, no? I cannot say enough. Talagang, by God's grace. Kaya, nung matapos pa daw yun, talagang sinili pa nila yung maugat sa loob ng bibig ko. Kung lahat gumagalaw, lahat ng maugat ko doon, kung alam niya, okay to. Kaya pala, kahit nung kumakanta ako, walang problema. Nagsasalita ako, sila pa yung worried. Uy, baka hindi yan, baka... Galing, no? Okay God is good. God is great, no? God is great. That was my first challenge. The second challenge was COVID. 2 years after COVID naman po. Munti ka na mamatay. Naku, buntik na po. I was labeled critical. Sa loob ng ICU, ako lang po yung hindi na-intubate. Tinamaan ako November. Sabi nga nung doktor ko, kaswerte mo naman, patapos na eh. Sabi ko, nahawa ka pa. So, ang swerte ko, yung mga gamot na, meron na silang procedure, meron na sila pati yung dapat ibigay sa akin, alam na nila kung ano. So doon pa lang naagapan na nila ako sa ano. Pero hindi po ako makapagsalita pagpasok ko. Hindi dahil sabi, tinanong nga ako nung ER eh, Mr. Reynoso, gumanon siya. Hindi ako makita dahil naka-mask ako, ano tawag yung protective gear ako. Sabi sa akin, hindi ho ba kayo makapagsalita o pipi ho kayo? Hindi ako makapagsalita. Pagtingin nila nung oximeter ko,
nasa 73. Wow! Kinuha nila, diretso na, iniiwan nga yung gamit ko eh. Di, sinugod ako sa ICU. Pagdating sa ICU, Ito na naman. tinanong ako kung, eto na naman, tinanong ako kung, hindi raw ako Intubate. Pero lalagyan akong catheter. Akala ko naman yung catheter, ganun-ganun lang. Hindi ko naman akala ipinapasok yun hanggang sa bladder. Napakasakit! Ay, napakasakit! Walang kasing sakit. Talagang hindi ko malaman kung saan ako pepwesto eh. Pinakabit ng nurse eh. Nung matapos, nag-a-adjust pa lang ako. Dumating yung doktor, Mr. Reynoso. We will try our best not to have you intubated. But you have to follow certain rules. Okay? Hindi ka pwedeng nakahiga ng nakatihayang ganyan lang. Kailangan nakatabi kayo, nakahiga kayo on your side. Para nakarelax yung lungs ninyo. Hindi kayo better pa kung naka-prone position yung nakadapa. Mas maganda po yun dahil ibig sabihin nun, mas relax po yung lungs ninyo. Pag ganun ako, Dok, paano ko gagawin yun? Nakakateter ako. Tapos padadapain nyo kung masakit yun. Ha? Nakakateter ka? Aba, o nga, no? Patatanggal ko. Hindi pala kailangan. Hindi pa. Ngayon pala nag-a-adjust yung katawan ko, patatanggal mo na. Panibago sakit. Ngayon lang iniisip ko, gumaganon ako eh. Ang sakit eh. Grabe. Tapos nung matapos, sinabi ko sa nurse, dahan-dahan ako. Pagkahudahan-dahan, mas lalong masakit. Napatuyang, mabilis ako. Diyos ko. Pagkatapos no, tumawag ako to sa misis. Tumawag ang misis ko, kumusta na dyan? Honey, simple sabi ko, honey. Sabi ko, pakiramdam ko lahat na kasalanan ko sa'yo. Yung magiging kasalanan ko, pati interest bayad na. Sobrang sakit. Sobrang sakit. Grabe. Tapos may COVID ka pa, no? Nasabay pa, no? Sabay pa. So, anyway, sabi ko, yung humor na nakikita, nararamdaman ko ang ano ng Diyos. 6 o'clock in the morning. Mr. Reynoso. Ganun sa akin. Mulat ako. Oho. Kita ko yung nurse, nakamas naman. Pero ganyan kalapit sa akin. Sabi sa akin, gusto niyo magpapunas? Ngayon? Oo. Natutulog pa ho ako eh. Pwede ho bang mamaya na lang yung gising ho ako? Pwede naman po. Di mamaya na lang ano? Sige ho. Good night. Alam mo, pag ginising ka ng gano'n, hindi ka na makakatulog. Lord, ako, humor yun. Humor na naman. Ako, sige, thank you. Tulog ako. Sumunod na araw, may dumating na yung nurse ko. Mr. Reynoso, sa akin, nandito si Father, baka raw pwede kayong dasalan. Bagay, humihingi naman ako ng dasal. Sige, papasukin mo. Dumating yung Father, dadasalan daw ako. Sige, pikit na ho kayo. Habang nakapikit ako, narinig ko. Final sacrament. Final sacrament. Anointing of the sick. Okay lang yun. Okay lang. Sick naman ako. Sick. Final sacrament. Nandun pa lang ako. In preparation for the next life. Ha? Buhay pa ako eh. Wala pa naman ako. Tapos bago ko umangal, narinig ko yung ika-4 na linya. And total absolution from sin. Abay, kako, okay to. Wala na akong problema dyan. Okay. Kako, ayos na yan. Kako, okay na ako. Napatawad ka na. Nung matapos yun, thank you, Father. Salamat po. Okay na po ako. Pag alis niya, barely a few minutes after, may wini-wheel out na bagong patay. Oh, gosh, grabe, no? Sabi ko, Lord, thank you. Iba na yung tingin mo. Thank you, Lord. At least, pinaramdam mo sa akin yung buhay ko ngayon. Yung sarap ng buhay ko. Thank you. Pero gano'ng kahirap yun? Yung, di ba, yung... Ay, napakahirap po. Sinubukan mo maglakad? Ano? Wala ho. 2 linggo akong mahigit na 2 linggo akong bedridden. Tapos? Hanggang sa mailipat ako sa regular room. Tapos yun na nga po, dumating yung nurse ko. Bago tayo pumunta dyan, dumating yung nurse ko. Sabi ng nurse ko, Sir, yung huli nyo kaklase sa loob ng ICU, wini-wheel out na. Loko yung nurse. Patay na rin. Kinikwento pa talaga niya. Ako lang ang nabuhay. Out of how many? Out of
Probably 7 yata kami. Patay yung 6. Ikaw lang nabuhay. But you know what was so amazing? Oo. And I like to think it was divine message from God. Yung nurse ko, alam niyo kung anong pangalan? Ano? Emmanuel. Manuel. God is with us. Oo, tama, no? Si Iman. Oo. So, paano ka pa bro? Oo. Baka naman hindi pa sinyalis yan. Ewan ko na. Darating yung doktor ko, sasabihin niya, ay, hindi pa pwede. Kailangan pa natin, ay, bumaba ng, o kundi, may matagal pa, matatagalan ka pa rito. Nakakababa ng kakahina ng loob. Lalapit sa akin si Iman, yung nurse ko. Sir, kumaniwala doon. Aayos kayo. Tuloy niyo lang yung Siya yung ginagawa nagko-comfort niyo. sa'yo, si Siya Iman. yung ganun, si Iman. Oo. Amazingly, yun ang pangalan niya. Baka nanonood sa atin. Oh, Iman, thank you. Si Iman, no? Hindi ko nga hindi ko nga alam ang tunay na mukha nun. Hindi, Kahit makita ko yan ngayon, hindi ko makikilala kasi nakamask dapat yun eh. magkita kayo. Nakamask siya eh. Sana magkita kayo ni Iman, no? Anyway, so dumating yung nurse gabi. Sabi ko, Iman, anong gagawin ko? Paiinom ko na ho sa inyo lahat ng mga gamot ninyo para hindi na kayo magisingin ng 10 oras ng gabi. Sige. Okay, sige. Pinainom mo na sa akin. Okay, sasabihan ko na ho yung nurse station dahil hindi naman siya 24 hours eh. Umuwi rin siya eh. So pag uwi niya, tulog ako. Mga bandang 10 o'clock, tulog na ako noon. Sarap na ng tulog ko noon. May kumatok. Mr. Reynoso, time for your medicine. Okay, ahon ka ulit, di ba? Pinainom ako ng isang, akala ko nainom ko ng lahat. Hindi ho, may isa pa ho rito. Doctor's orders, you have to take it. Sige, inom ako. Tinignan vitals ko. Tapos maya, sige ho, sir. Tulog na ho kayo ulit. Kako, teka. Gusto ko malaman lang para masabi ko doon sa nurse ko, kako, ano yung pinainom mo sa akin? Ay, sir, pampatulog po. Ayos sa himbing na tulog mo, no? Pinainom ka papatulog. Akala mo, ako kay Dolphy ko lang napapanood to eh. Pero alam nyo, may logical explanation. Pagka raw pala talaga nakasulat sa listahan ng mga doktor, susundin nila yan kahit na hindi kailangan. Hindi na kailangan, paiinom nila. So may logical explanation. Mas masarap nga yung tulog mo after. Hindi nga ako nakatulog. Nakatulog. Pagkatapos hindi tumalab. So anyway, finally, umayos na ako. Sabi nung hininaan na nila yung cannula ko. Nakagano ka? Ay, 100% yan. Nakatodo yan. So, nung hininaan na nila, hanggang sa finally tinanggal na, sir, pwede na ho kayong tumayo. Oy, kahapon. Ayos na. 2 weeks, almost 3. Tayo na, finally. Pagtayo ko ng ganun. Hintay ko muna yung nurse ko para may nurse ako. Tayo akong ganyan. Ayos Kako. Una kong pupuntahan, banyo. Siyempre, freshen up ako. Unang tapa ko ng ganun, tumiklop yung Ang hina. tuhod ko. Sobrang hina. Hinawakan ako ng nurse doon sa likod para ako yoyo, gaganong-ganon ako. Para baby first tayo maglakad. Para ako baby, na nun lang ako natutong. Para ako naka-walker, nakahawak sa kanyang gano'n. Yung lakad ko po mula sa kama ko hanggang doon sa banyo. Ay, ganun? Ay, grabe ho. Grabing hina talaga. Grabing hina. Parang malulunod, ganun. Sobra po. Sobra po talaga. Ganong kahina talaga yung lungs ko noon. And then when I left the hospital, tinatanong ko yung doktor ko. Sabi ko, Dok, gaano katagal po? Kasi syempre nawalan din ako ng boses eh. Kailan ho babalik yung boses ko? Kailan ho makakakanta uli na maayos? Sabi sa akin, kasi hangin yan, Richard eh. Lungs yan tinamaan eh. I-research mo na lang yung long COVID. Hindi, Dok, manon ako. Tayo lang naman eh. Sabi ko, anong kailangan pong, gaano katagal po ba? Gaano katagal po ito? Sabi niya, i-research mo nga yung long COVID kasi critical ka eh. Niya, hindi, Dok, 6 months? Swerte, 6 months. 1 year? Sana. 2 years, Dok? Baka naman. Oh my God. Research mo na lang. So, yun yung... Ko pa, paano ko gagawin ito? Panibagong problema na naman. Pag long COVID, ano ibig sabihin nun? Ay, matagal pong gamutan yun. Gamutan. Matagal pong gamutan yan. Pero may tweak. May tweak. So, inisip ko, unang araw niya sinabi sa akin, binalikan ko yung una,
Mr. Reynoso, we will try not to have you intubated, but you have to follow the rules. Diba? Nakasahit ako. The longer daw na nakaluhod ako, nakatapa ako, the better. Hindi mo na ako makadapa ng ano, dahil stiff neck ang aabutin mo nun. Pag uwi ko ng bahay, nandun po pala yung sagot. Ano? Ang nanay ko, bumili kasi yan ng kwan dati, ng massage table. Oh, yung may ganun. Eh, di ba butas Oh, yun? yung may Di doon ako humiga. Eh, may butas yun, di makakatagal ako. Nilagyan ko lang ng neck pillow. Eh, di may cushion na po yun dito ko. Ay, hindi. Pagkatapos, the longer I stay, the better. Ginawa ko, nilagyan ko siya sa ilalim, doon sa butas, nilagyan ko doon ng kwan, ng Netflix. O 5 oras yun, araw-araw. Nanonood ka na Netflix. Ano doon, Netflix. Eh, tagal-tagal nun. Tapos, nung medyo okay na yung feeling ko, okay na yung paghinga-hinga ko, sinabayan ko na nang himingi ako kay Moy Ortiz ng The Si Company, Moy. pinsan ng asawa ko. Humingi ako sa kanya ng breathing exercises. Binigyan niya ako. So, habang nakadapa akong gano'n, nagbe-breathing exercises ako. Until finally, unti ko nakantahin niyo paminsan-minsan. Pagkatapos, awa na Diyos, mga 6 months yata. 3 months pa lang, kumakanta na ako eh. Wow. After 1 year, I was doing a show. may intermission eh. May kumakanta sa stage. Alam ko, I remember that. Bumaba ako sa stage. Nandun ako sa may gilid. May isang lalaki doon nasa tapat, giddy. Akala ko magpapa-autograph, magpapa-picture. Nilapitan ko na. Kasi sa akin nakatingin eh. Nahiya lang lumapit eh. Sabi ko, Sir, manon ako. Can I help you? You don't remember me? I'm Dr. Salandana, your doctor sa COVID. Doc? Kayo ba yan? Kasi kayo ba yan? Oo nga! What did you do? Gulat na gulat siya, Tapos that was a good time also for me. Nung umakyat ako ng stage, ni-recognize ko siya. Andun siya sa mga kababayan niya, kako, ladies and gentlemen, that guy saved my life. Ay, galing. Sabi ko, please, Dr. Salandana, please stand up and be properly Oh recognized. my gosh, no? Grabe, Palakpakan no? lahat. Kababayan niyo, he saved my life. Oh, wow, no? Hindi lahat nabibigyan ng ganun siya. Oo. So I think that was the only time I saw him again. Richard, yung mga naranasan mong challenges sa health mo, parang lagi may kinalaman sa Boses. voice, eh, no? Ano kaya mensaheng gustong parating sa'yo ni Lord? Ano sa tingin mo? Well, I guess that has always been my be still and know that I am God. Yun palagi ang niyan eh, na you can have all the riches in the world, all the fame that you can get, but you have to remember, kindat ko lang, isang ganun ko lang, wala lahat yan. Pwedeng mawala, pati boses mo, pwedeng mawala anytime. Pero itong mga moments na ito, itong mga pagkakataon na ito, nangyayari ba ito at a time na medyo nalalayo ka sa Kanya? O hindi naman? Hindi kasi, I always believe in having a thankful heart, Sir Julius, na every time na kahit even the smallest thing, na pwede ko ipagpasalamat, pinagpapasalamat ko yan. Even kami lang dalawa, o kako lang ang nasa kotse, even yung mga small shows, even the shows that I do, even yung, kahit na maliliit na achievements or whatever, even the bad ones. Sabi ko, thank you Lord. Ayos yan. Salamat sa blessing. You always have to have a thankful heart. Kasi napakalungkot naman ng tao, napakasama Iniisip ko lang feeling kasi ng tao na ibang klase rin talaga magmahal si Lord, no? Parang ibang klase po susubukan siyang- kanya lagi, yung faith Yes, mo. Tetestingin niya. Kahit alam mo naman sa sarili mo na, di ba, andun siya eh. Ina-acknowledge mo siya, pero lagi siyang may magbibigay mga ng times challenges na sa'yo. ipaparamdam din niya sa'yo na napapalihis ka, nagkakamali ka, and ipararamdam din niya sa'yo palagi yon na may katapat yan. Anak, may katapat yan. di ba? Pag may nawala yan, pag may ginawa kang kalokohan, may katapat yan. So, may paalala. may paalala siya Masakit palagi. na paalala. Lalo na yung Grabe, catheter, no? Minsan nauuntog eh. Parang catheter. Masakit na paalala. Masakit. Sobra. So, may ganyan. May ganyan si Lord. May ganyan siya. So, ako naman,
Umabot na po ako dun sa point na I am just, I'm just enjoying the ride. All my life, I've always wanted to do this, do that. Tapos ako yung nagmamaneho ng sarili kong daan. Ngayon, umaabot tayo doon sa point na bahala na kayo. Bahala na si Lord, no? Bahala na kayo. Surrender na, no? And since I did that, everything started falling into place. Pati yung minsan biglang may papasok sa akin na mga bagay, mga ideas na, uy, hindi ko makukuha, hindi ko basta-basta makukuha yan. And some trade secrets na I still discover while I'm performing. And I say, thank you, Lord, for giving me this insight, this enlightenment. Ayun, so, awa ng Diyos. Galing. Ganda ng kwento. Grabe, nakaka-inspire talaga, no? Kaya ngayon naman po, awa ng Diyos, nung nabigyan din po tayo ng pagkakataon after so many years na nagtatrabaho sa industry, it's my time naman po para I feel like it's my time to give back to the industry who has embraced me and loved me and has given food on my table for my family, for me and my family. So, 3 years ago, nag-apply ho ako. Apply talaga. Nag-apply ho ako bilang isa sa mga board members ng MTRCB. So, para naman po, hopefully, I like to think that I'm part of the people who are slowly helping also the industry na maging maayos and looking after the young people, mga kabataan natin, na maging maayos din po yung mga pinanonood nila. So, bayad-bayad lang yan ko, Sir Julius. I still do shows. Active ka pa rin. Active pa rin po ako. Meron akong Cagayan de Oro sa April 18. Matagal pa. Oo, April 18. Guess who ako sa concert ni Lani Misalucha. Si Lani. Kaibigan natin First yan. time kaming magsasama. Napakaganda yung lineup na yun. Ang ganda ng gagawin namin. Sa September naman po or October, I might do international shows. Also, may kausap na rin po ako. At saka isang series of shows sa Teatrino. Okay. So, ayan, ay naasikaso na ho ng manager ko yan. Abangan natin yan, guys. Dami pa. Dahil pa mga activities ni Marami Richard. Marami po. Ano gusto mo sabihin sa iyong mga tagahanga bago tayo mag-goodbye? Ay, unang-una, magandang araw po sa inyo ulit. At maraming salamat po at nabigyan tayo ng pagkakataon na makausap kayo dito sa programa ni Sir Julius. Simple lang ho. Ako po ay naririto pa sa awa at tulong ng Diyos. At asahan niyo ho na hanggat kaya, kakantahan ko pa rin po kayo ng napakarami pang kanta. Hanggat kaya po at hanggat pinapabayaan tayo ng Diyos. Thank you. Thank you so much, Richard Chef, Reynoso. more power. Congrats Maraming sa iyong magandang buhay. Thank you. Hi guys, meet my mama, Mama Ching. Wave ka, mama. Hi, teammates! Kumusta kayo? Welcome to my vlog. Napaka-espesyal ng vlog na ito. I can't contain my emotion. Parang ngayon palang iiyak na ako. Kasama ko pa rin si Tita Boots, Anson Roa, and of course, my mom. Kung kayo naka-follow sa akin, alam nyo na ho kung ba't kasama ko yung mami ko ngayon, si Mama Ching. Mama, blow kisses sa kanila. Mwah! Mwah! Ganda-ganda ng mama ko, di ba? Minsan hong naging artista ang mama ko nung siya naging Miss Channel 11. Lumabas na rin ho siya sa ABS-CBN sa isang role bilang bank manager. So yun po kasi ang dream niya. So ngayon, pinakilala ko na si Tita Boots sa aking Mama Ching. Mama Ching is si Tita Boots, isa yan sa pinakamahuhusay at pinakamagagandang aktres ng Pinilakang Tabing. Di ba? Kasi ganda mo rin, syempre pa. Kaya ngayon, interviewin ko siya. Tita Boots, welcome to my vlog. Thank you. I want Ching to know. Gusto ko paalam sa'yo, Ching, na nagbangko din ako. Nagtrabaho din ako sa bangko sa Amerika. Pero nasa marketing side ako, marketing and merchandising. Nung nagtrabaho pa siya sa bangko, she was handling. Ikaw, Tita, real life mo yun, di ba? Oo, Siya, ito. role lang niya. Oo sa nga. ABS kasi nag-workshop Manager. siya under Direct Beverly Oh, yeah. Verhel. Yes, So, yun ang una niyang salang sa teleserye na ang role niya, bank manager. Pero sumuko agad siya, Tita. Kasi kinall time siya ng 5 AM, na-shoot siya gabi na. Sabi niya, ayoko na ulit, mahirap pala mag-artist. Naku eh. Pero
Kung pinagpatuloy mo, Ching, yung pag-aartista mo, yan ang talagang sasaba ka, ang pasensya mo talaga, masusubukan. Pero pag nakita mo naman yung trabaho mo, yung ginawa mo, di ba? Pag nakita mo na yung sarili mo sa screen, at kung maganda yung gawa mo, magaling ang director mo, at maganda yung inihatid mo sa nanonood sa'yo. Wow, sulit lahat yung paghihintay. Ulit kung tinuloy mo palang pag-aartista, magka-eksena na kayo ni Tita Boots. Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.